Alam mo ba na minsan kapag nakakaramdam tayo ng problema o panganib, ang instinct natin ay magkulong at umiwas sa tao. Parang gusto nating gumawa ng sarili nating maliit na mundo para ligtas. Pero ayon kay Robert Greene sa Law 18 ng The 48 Laws of Power, delikado pala ang ganitong gawain. Kapag sobrang lumayo tayo sa ibang tao, nawawala tayo sa daloy ng impormasyon at sa tibok ng paligid. Hindi natin nararamdaman kung ano ang nangyayari sa labas. At sa totoo lang, mas nagiging mahina tayo sa ganitong sitwasyon kahit iniisip natin na ligtas tayo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mas nakakasama kaysa nakakatulong ang sobrang pag-iisa. Ano ang mga halimbawa sa kasaysayan na nagpapakita nito? At paano natin magagamit ang prinsipyong ito sa totoong buhay para manatiling konektado at makapangyarihan? Ang Law 18 ay nagsasabi na huwag tayong magtayo ng fortress para protektahan ang sarili. Ang ibig sabihin ng fortress ay hindi lang pisikal na pader, kundi pati emosyonal at social barrier. Ito yung mga bagay na ginagawa natin para umiwas sa tao at manatili sa sariling mundo. Sa unang tingin parang ligtas ang ganitong paraan. Kung malayo tayo sa gulo, wala tayong kaaway na direktang makakaabot sa atin. Pero ayon kay Robert Greene, ito ay isang ilusyon ng seguridad. Sa katotohanan, mas maraming panganib ang dulot ng pag-iisa kaysa sa iniisip natin. Kapag nakahiwalay tayo sa ibang tao, nawawala tayo sa daloy ng impormasyon. Hindi natin alam ang mga bagong galaw, plano, at usap-usapan na mahalaga para makagawa ng tamang desisyon. Mas mahirap nating makita ang paparating na panganib kung wala tayong koneksyon sa labas. Bukod sa pagkawala ng impormasyon, nawawala rin ang ating impluwensya. Kapag wala tayo sa eksena, wala ring nakakakilala o nakakaalala sa atin. Unti-unti tayong nagiging irrelevant, at kapag dumating ang oras na kailangan nating gumalaw, kulang na ang suporta at alyado. Mahalaga ring maintindihan na ang tao ay likas na sosyal. Kapag pilit nating iniiwasan ang koneksyon, nawawala ang ating instinct para basahin ang emosyon at kilos ng ibang tao. Nagiging bulag tayo sa tunay na nararamdaman ng paligid at dito tayo mas madaling maloko o mabiktima. Sa huli, malinaw ang punto ng Law 18. Ang tunay na proteksyon ay hindi sa pagtatayo ng matibay na pader, kundi sa pananatiling konektado. Kapag alam natin ang galaw ng mundo, mas kaya nating magplano at maghanda. Sa pakikipag-ugnayan, doon natin makikita ang tunay na kaligtasan. Delikado ang isolation dahil pinipigil nito ang pagdaloy ng impormasyon papunta sa'yo. Kapag wala kang connection sa tao sa paligid, wala ka ring paraan para maramdaman kung may paparating na problema. Para kang naglalakad sa dilim ng walang ilaw o gabay. Sa ganitong sitwasyon, mas madali kang mabiktima ng sorpresa. Isipin mo yung mga hari at pinuno sa kasaysayan na nagkulong sa kanilang palasyo para protektahan ang sarili. Tulad ni Louis XVI ng France, hindi niya alam na galit na pala ang mga tao hanggang huli na ang lahat. Kapag hiwalay ka sa lipunan, nawawala rin ang access mo sa mga oportunidad. Maraming pagkakataon sa buhay ang nanggagaling sa simpleng pakikipag-usap o pagdalo sa mga kaganapan. Pero kung nakatago ka lang, hindi mo malalaman ang mga pintuan na pwede sanang bumukas para sa'yo. Bukod sa pagkawala ng impormasyon at oportunidad, ang isolation ay nagpapahina sa iyong kakayahan na magbasa ng tao. Kapag hindi ka nakikipag-ugnayan, nawawala ang pakiramdam mo sa body language, tono ng boses, at mga subtle na senyales ng intensyon ng ibang tao. Ang isolation ay nakakapagbigay din ng maling kumpiyansa dahil wala kang nakikitang banta, iniisip mong ligtas ka. Pero sa likod nito, hindi mo alam na unti-unti ka nang napapalibutan ng mga problemang hindi mo napapansin dahil wala ka sa aktwal na galaw ng sitwasyon. Sa madaling salita, ang isolation ay parang pagtatayo ng pader na sabay na humaharang sa panganib at sa kaalaman. Maaaring pansamantalang ligtas ka. Pero kapag dumating ang oras na kailangan mong kumilos, wala ka ng sapat na impormasyon o kakampi para magtagumpay. Kung ang isolation ay delikado, ang tamang approach ay manatiling bukas sa koneksyon at impormasyon. Hindi ibig sabihin nito ay ilantad mo ang sarili mo sa lahat ng oras. Ang punto ay dapat alam mo ang nangyayari sa paligid at may sapat na ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyong layunin. Isang magandang halimbawa ay si Queen Elizabeth I ng England. Sa halip na magkulong sa palasyo, nakipag-ugnayan siya sa mga tagapayo at sa karaniwang tao. Dahil dito, alam niya ang pulso ng kanyang nasasakupan at nakakapagdesisyon siya batay sa totoong kalagayan. Sa modernong panahon, may mga leader at negosyante na gumagamit ng social listening para malaman ang reaksyon ng tao sa kanilang produkto o serbisyo. Hindi nila hinahayaan na mabuo ang malaking problema bago pa nila malaman ang tunay na sitwasyon. Kahit sa personal na buhay, magandang practice ang pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ng tulong o impormasyon mula sa isang kaibigan o kakilala. Ang simpleng pag-abot ng kamusta ay maaring magbukas ng pinto sa mga bagong oportunidad.
Mahalaga rin ang paglabas sa comfort zone. Kapag nakikipag-usap tayo sa mga taong may ibang pananaw, mas lumalawak ang pag-unawa natin sa mundo. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na mag-adjust kapag may biglang pagbabago sa paligid. Sa madaling salita, ang tamang paraan para protektahan ang sarili ay hindi sa pagtatayo ng pader kundi sa paggawa ng tulay. Ang koneksyon at relasyon sa tamang tao ang magsisilbing iyong unang linya ng depensa sa oras ng kagipitan o panganib. Para ma-apply ang Law 18 sa totoong buhay, unang hakbang ay magtatag ng koneksyon bago mo pa ito kailanganin. Maraming tao ang lumalapit lang kapag may pangangailangan na, pero mas matibay ang relasyon kapag nabuo ito ng walang hinihinging kapalit mula sa simula. Mahalaga ring maging aktibo sa pakikinig. Kapag may kausap ka, huwag lang basta sumagot. Unawain mo kung ano ang sinasabi nila at kung ano ang hindi nila direktang binabanggit. Sa ganitong paraan, mas madali mong mararamdaman ang pagbabago ng sitwasyon sa paligid. Lumabas din sa comfort zone at kilalanin ang mga taong may ibang pananaw. Ang mga ideya mula sa iba ay magsisilbing dagdag na proteksyon sa iyo. Mas magiging handa ka sa iba't ibang senaryo kapag hindi ka lang nakasandal sa iisang paraan ng pag-iisip. Maglaan ng oras para sa pakikisalamuha kahit busy ka. Hindi kailangang araw-araw, pero dapat sapat para manatiling kilala ka sa iyong network. Kapag lagi kang wala, baka dumating ang oras na kailangan mo sila pero hindi ka na nila isinasama sa bilog ng tiwala. Panatilihin ang balanse. Oo, kailangan ng koneksyon, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng oras para sa sarili. Ang mahalaga ay hindi mo isinasara ang pinto sa mundo. May personal space ka pa rin, pero bukas ka sa tamang impormasyon at tao. Sa huli, ang pag-apply ng Law 18 ay tungkol sa pagiging aware at connected. Ang kaligtasan at kapangyarihan ay mas nakukuha sa tamang ugnayan kaysa sa mataas na pader. Sa mundo ngayon, ang may alam at may kakilala ang mas may advantage sa kahit anong laban. Kung may isang bagay kang tatandaan sa Law 18, ito ay ang katotohanan na ang isolation ay hindi tunay na proteksyon. Oo, parang ligtas kapag malayo sa gulo, pero sa katotohanan mas nawawala ang ating kapangyarihan kapag putol ang ating koneksyon sa mundo. Kapag nakikisalamuha tayo, mas nakikita natin ang totoong galaw ng tao at sitwasyon. Mas mabilis nating naririnig ang mga babala bago pa dumating ang problema. Mas madali rin tayong nakakapag-adjust kapag may biglang pagbabago sa paligid. Hindi ibig sabihin na dapat araw-araw kasama mo ang lahat. Ang punto ay huwag mong isara ang sarili mo sa daloy ng impormasyon at sa mga taong makakatulong sa iyong magtagumpay. Ang kaalaman at relasyon ay parehong sandata sa laro ng kapangyarihan. Tandaan mo rin na ang pakikipag-ugnayan ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap. Ang mga tulay na binubuo mo ngayon ay pwedeng maging daan para malampasan mo ang malalaking hamon balang araw. Sabi nga sa kasabihan, walang taong namuhay ng mag-isa at naging tunay na matagumpay. Kahit ang pinakamalalakas na leader sa kasaysayan ay may network ng alyado at tagapayo na nakatulong sa kanila para manatili sa kapangyarihan. Kaya sa susunod na maisip mong umiwas at magtago, tandaan ang Law 18. Mas ligtas at mas makapangyarihan ang taong konektado kaysa sa taong nakakulong sa sariling pader. At sa ating susunod na video, tatalakayin natin ang Law 19 at kung bakit hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan.